Yo, what's up mga bossing? Isang mapagpalang araw sa inyo syempre mga bossing. At meron ulit tayong L300 dito mga boss. Ang issue ng ating L300 mga bossing ay nawala yung refrigerant pero kagagawa lang daw. Okay mga bossing, ganito muna ang gagawin namin sa aming L300. Nag-offer muna kami ng mag-general cleaning, mag-flashing ng system, palit ng bulb sa dryer, hanapin kung nasan yung leak mga boss. Hindi tayo magko-convert ng ating kagaya ng compressor, gagawing denso or kung anong compressor na hindi stock ng ating L300 mga bossing, no. Condenser wala rin tayong gagalawin mga bossing. Same pa rin. Siya pa rin yung original. At ito yung compressor mga bossing, mid-air. Ayan yung compressor niya mga boss. Tapos ang condenser niya stock. Andito nakalagay pa rin sa harapan ng ating gulong. At isang nasa gilid mga bossing. Okay, sa ngayon mga bossing, wala tayong ibang gagalawin sa kanya kundi lilinisin lang natin lahat at ipa-flush natin at hanapin natin yung singaw. Mga bossing, tingnan natin kung uubra pa ba yung stock ng ating mga L300 na hindi na muna i-kino-convert, no? So tingnan natin kung anong magiging resulta, kung meron pa rin ba siyang high pressure or pwede pa ba talagang palamigin lang sa pamamagitan ng linis yung ating L300. Malalaman namin ito mamaya mga bossing kasi kanina mga boss, dumating kasi ito, wala naman talagang refrigerant. So hindi namin makikita kung gaano pa kalakas yung ating compressor, may ingay ba yan o wala, gaano ba kalamig. So hindi namin nakita ang kanina kasi walang refrigerant. Pero mamaya, pag nagawa namin lahat yung aming trabaho, titingnan namin kung gaano pa siya kaganda. At malalaman natin kung pwede pa ba talagang gamitin yung stock nating compressor condenser na hindi mag-upgrade dito sa ating L300. Okay? Mga bossing, eto na. Eto na yung isang problema na nakita namin. So, pwedeng nandito rin yung leak sa ating oil seal. Kasi yung bearing natin gumagalaw na. Nagkalasog-lasig na. Oo. Yung pinakang corona niya natanggal na. Tsaka yung pinakang cover niya. Ayun lang. I-overhaul na natin to. So pag wala kami nakita mga boss sa system ng leak, isa yung compressor natin na may problema. Ayun lang. Sige. Mga boss, evaporator natin, condenser natin na ibaba na natin. So ibobombahin na natin yung loob nito para matanggal natin yung mga lumang langis. Mga bossing, iniisa-isa na natin yung kanyang piyesang i-leak test, no? Ito ang ating isang condenser. Negative naman mga bossing. Against the light lang yung ating camera pero negative naman. Meron akong 200 PSI. Siyempre kung may leak magbabubbles yan. Wala naman mga bossing. At ang isang maganda nakita namin ay flashing na namin mga bossing. Ito yung nakuha nating laman sa loob. Okay, so hindi siya, ang maganda rito, hindi siya black oil. So luto lang yung langis o sunog na yung langis niya. Yan yung mga nakuha natin sa kanya. O yun ang isang medyo nakita kong medyo maganda pa rito sa ating L300. At baka makakuha tayo na medyo magandang lamig pagka naayos natin yung ating compressor. Mga bossing, nabuksan na natin yung kanyang compressor. Ang nakakatuwa lang sa compressor niya mga boss dahil hindi ko pa siya makitaan ng ganong kapangit, no? Ibig sabihin, siguro sabihin ko mga 70% nasa ganong condition pa siya. At yun ang maganda nga, yung hindi siya nag-black oil. Ngayon, kaya kailangan natin siyang buksan para mapalitan ng o-ring, tsaka yung pinakang bearing na nandun, at tsaka yung oil seal mga bossing. Hindi natin siya mapapalitan hanggat hindi natin siya binubuksan. O yun na, yun lang medyo maganda nakita ko. Maayos pa naman yung loob ng compressor natin. Mga boss, isa pa tong ating condenser. Kaya tinatanggal talaga natin yan dito sa may harap ng ating gulong. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kadaming buhangin ang meron sa kanya. So pag napuno na ng buhangin yung ating condenser, hindi na makakatagos yung hangin. So yung ating pan, mawawala ng silbi, magkakaroon ng high pressure to mga bossing.
So kaya talagang inaalis na talaga natin yan dyan. Or kung hindi pa, nilalagyan to ng rubber dito mga bossing. Kasi itong pinakang awang na to, dyan pumapasok yung kanyang buhangin. Tatama ngayon doon sa ating condenser mga bossing. Kaya nakita nyo naman, no? Kanyang kakapal. Kaya kung meron kayong L300 tapos ganito pa yung kanyang position ng condenser, magpalinis kayo buwan-buwan, no? Every 3 months, 2 months, magpalinis kayo. Ito naman, flexible naman ang hose nito. Tanggalin lang yung 4 na tornilyo na ibababa naman yan para malinis ng maganda. O, mas maganda pa yung likuran mga bossing kasi hindi siya masyadong maraming buhangin. Pero tong harapan, nakita nyo naman, punong-puno, halos kalahati na nung condenser natin puno ng buhangin. Mag-high pressure siya pagka sobrang puno na nung buhangin yung ating mga pins nitong ating condenser. O yun lang naman, pagka may ganito kayong setup pa ng aircon, palinis nyo lang lagi ang condenser. Mga boss, nalinis na natin yung ating compressor syempre. Andito na yung ating bagong oil seal. Ito yung ating bearing. Buti na lang at hindi naghiwa-hiwalay ng tuluyan. So natanggal natin siya ng buo. Okay, tas o-ring. Balik tayo ng o-ring mga bossing. Very good na. Pina-press out natin yung ating bearing dahil andito yung ating oil seal nga sa loob mga bossing. Diyan nakaposition yan. Good pa naman yung main bearing natin. Okay, buuhin ko lang. Mga boss, ito yung may leak dun sa ating L300, yung condenser niya sa harapan. Dahil sa sobrang dami nung buhangin at saka nung dumi. Isang naging problema niya, kinain niya yung ating aluminum. Ayan, oh. Tanggalin mo nga yung hose nung pressure washer. Ayun ang problema. Kaya yung Freon 1 week lang daw mga bossing nawala na kaagad. So malakas talaga yung leak pagka nasa high side nakaposition. So hindi natin pwedeng hinangin mga bossing dahil maraming butas, hindi naman gumasgas kundi kinain na talaga niya yung aluminum. So manganganak at manganganak lang, saka hindi lang 3, nasa 5 peraso yung butas. Ayun lang, palit condenser. Mga boss, nabuo na natin yung compressor. Ililik test natin para makita natin kung may leak o wala. Meron tayong 250 PSI nitrogen. So far so good, wala naman. Ayos naman, bago na oil seal, o-ring. Very good naman mga bossing. O yun lang talaga yung condenser ang may issue, pero dahil nga may tama yung bearing natin, kailangan natin palitan. Kailangan natin isabay yung oil seal saka yung ating o-ring. Okay mga bossing, leak test na tayo dito sa ating L300. So, titrace na lang natin yung mga linya na ating tinanggal. Nakakabit na lahat, compressor, condenser natin mga bossing. Tapos pag wala na, magbabacuum na tayo mga bossing para makapag-reload tayo ng panibagong Freon natin. Mga bossing, na-late tayo. May problema talaga yung compressor natin pagdating sa bomba.
Hindi natin nakuhaan kanina. Ang reading daw nung in-start nila, 80 yung ating low side, tapos 100 lang yung ating high side. So mahina ang pump ng ating compressor. Mga boss, wala, hindi na ako nakakuha ng video kanina, no? Pero nag-advise na lang kami magpalit na lang ng panibagong compressor. At yung ikakabit natin na 508 na lang na compressor natin, no? So wala tayong makukuhang plate valve ng ating binuksan ko nga ulit mga bossing eh. Wala tayong makukuhang plate valve yung nasa likuran nito mga boss. Yun ang may problema. Yan yung naghahawak ng pump ng ating compressor. Wala tayong makukuha. Wala namang nabibiling bago mga bossing. Sa mga lumang compressor natin siguro makakuha tayo, pero wala tayong mga compressor na rito ng ating mid-air mga bossing na ganyan. So kasi hindi natin alam kasi yung reading nung nakaraan dahil wala namang refrigerant nung dumating, no? Kaya useless din yung aking pag-repair ng compressor mga bossing kasi hindi rin magagamit yung compressor. So pero sa amin naman, dahil nakakabit yung pyesa namin doon, pinapaiwan na lang namin yung hindi na natin kina-charge sa kliyente yan dahil magpapalit na tayo ng panibagong compressor. Yung effort lang natin sayang, yung pyesa, pero magagamit pa rin naman yun kung halimbawang may problema yung ibang compressor, yung ulo makukuha natin tapos may lilipat natin sa iba. So yun na lang naman na magiging pakinabang namin dyan mga boss. Tapos magpa-508 na lang tayo. Ang hindi lang natin gusto talaga sa mga 508 tapos ang condenser ay yung stock, hindi naka-laminated, masyadong ma-power kasi yung ating 508. Tingnan na lang natin mamaya kung gaano kataas yung magiging reading. Kasi doon sa ginagawa natin mga 508 mga bossing, ang reading lang natin ng parang 30 tapos 175, walang 200, no? Sa ganda ng high side. Mamaya tingnan natin kung anong magiging reading ulit. Hindi ko kasi nakuha kanina, wala tayo mga bossing. May nilakad tayo kaya na-late tayo. Okay lang, convert kami ng 508. So yung bracket mga bossing, palit ng bracket din yan. Panibagong bracket kami. Tapos belt fittings, mag-a-adjust ulit kami. Mga sikat ko narinig mo yan? Parang bottom. Mga boss, naikabit na natin yung ating bagong compressor at naglo-load tayo ng refrigerant. Kanina mga bossing, wala nga tayo kanina, no? Pero ang sabi kasi sa atin kanina, ang reading niya ay nasa 80. So pagka 80 yung ating low side mga bossing, o kahit 70 at kahit 60 pa yan, kung alam mong bago na yung valve dryer na i-flushing mo yung buong system, wala ka na pwedeng pagdudahan doon sa expansion valve, wala ka na pwedeng pagdudahan sa linya kasi nalinis mo na siya at bago na ang controller. Pag mataas ang reading niyan, ibig sabihin mahina ang pump ng compressor. So titingnan natin ngayon to kung hanggang saan yung makukuha nating reading. Pero maganda ngayon bossing, oh. Ayan, oh. So dapat makakuha man lang tayo, hindi tayo aakyat ng 45. Dapat pababa ng 45. Gumamit din tayo ng timbangan mga bossing para dalawa yung pagbabasihan natin, grams at saka yung glass ng dryer natin. Mga bossing, nakapag-load na kami ng refrigerant. Ito na yung sinasabi ko. Ang ayaw natin doon sa ating setup ng condenser. Kung mapapansin namin yung aming ginagawa mga bossing, kahit tanghaling tapat yun, napatunayan na natin yun. Ang reading ng ating low side, pagka yung condenser natin laminated, nasa 30 lang. Ang high side natin parang wala pang 175. Ang kalaban nito pumapalag pa. Nagwa-wild yung ating high side. Mga bossing, gabi ngayon ha. Ganito, babasain natin yung condenser. Titingnan natin kung kakalma yung ating high side. Kasi nagwa-wild meron tayong tubig dito. Hindi mabasa. Yan. Mga boss, pakita ko lang sa inyo tingnan nyo yung ating high side, kumalma yung kamay ng ating gauge. So sa madalit sabi, mainit or kulang yung ating condenser para partneran doon sa ating compressor. Ayun, ang ganda dapat ganyan lang.
kalmado lang siya. Eh pag tinira mo to ng babaran sa traffic tanghaling tapat, ano kaya mangyayari dito? So kaya minsan di ako nagagawa ng partial mga bossing, yung pasunod-sunod o pa isa-isang trabaho. Kasi ang nangyayari kasi hindi tumatagal yung compressor pag ganun. Pero ang problema kasi natin yung budget mga bossing eh. Kaya minsan nagagawa natin yung mga ganyan eh. Ayan oh. Tama, pag uminit na yan mga bossing, titingnan nyo yung kamay nyan. Obserbahan natin oh. Gabi na mga bossing ha. Siguro mga alas 6:30 na. Antayin nating matuyo ulit yung condenser. Dapat ganyan lang oh. Tama, bumaba pa ng 35. Tapos hindi gumagalaw yung kamay. O kaya hindi tayo talaga tumitira ng malalakas na compressor na hindi tayo mag-upgrade ng ating condenser. Mga bossing, kuhaan natin ng lamig, no? So yung ating mga ginagawa kahit tanghali, nakakakuha tayo ng 10 degrees Celsius mga bossing. Ito mga boss oh, kapos pa rin yung binibigay na lamig. Mga nasa 11 lang yung nakuha. Bumababa pa naman, no? Kumaga kay start lang din naman natin. So hindi pa nakakabuelo na maganda, pero kilala ko yung setup natin mga bossing eh. Pagka nagawa natin yun, talagang maganda ang binibigay na response ng lamig nun eh. Gabi pa to mga bossing. Ayan oh, kayo na makakapagpatunay niyan. Ayan, wala pa nga 11 mga boss eh, pero bumababa naman. So ayun lang mga bossing, kaya nga ako hindi na ako advice ng paisa-isa. Kung may pang budget na lang din naman pagka mga ganitong L3, lalo na to mga bossing 2014 model, lalo na yung mas mababang modelo pa, no? Kumbaga mas maganda talaga pagka nag-set kayo sa L300, iset nyo na ng mas maganda. O yun lang naman ang advice natin, kasi magsasuffer at magsasuffer yung ibang pyesa natin, lalo na yung compressor eh. Okay lang, marami namin plano rito. So pag-aralan na lang namin, tapos pag-usapan namin ng kliyente natin kung ano magagawa nating tulong sa kanya, dahil kakukuha lang din pala nitong L3 na to. So kaya sila ang magpapagamot na sa mga sira na ito mga bossing. Okay, so yun lang. Maraming nangyayari dito, pero ang bagsak, hindi pa rin ganun kaganda ang kinalabasan. Ibig sabihin, okay naman mga bossing, maganda naman din, pero hindi siya yung sasabihin nating pangmatagalan o matatag. Dadating doon sa punto to na magkakaroon talaga ng trouble, lalo na sa summer mga bossing. Ngayon, hindi pa ganun kaganda, kainit ang temperatura natin, pero pag summer na tayo, wala na. Lalagapak na to mga boss. Okay, yun lang. Kausapin natin yung kliyente natin kung ano magandang pwede natin magawa pa rito sa ating L3 na to. Mga bossing, okay na tong L3 natin, pero hindi pa ganun ka-kompleto or hindi pa tayo 100% na perfect natin mga bossing, no? Kasi may mga kailangan pang ayusin, may kailangan pang i-correct, at kailangan din ng habang kino-correct mga boss, yung budget ang problema, no? So papa-obserbahan muna natin sa kliyente natin, tapos may mga pinag-usapan na kami kung ano yung mga target namin gagawin mga boss, dahil pag hindi komportable yung reading mga bossing, huwag tayong umasa na tatagal or mas gaganda yung lamig, no? Kasi nga may nararamdamang hindi maganda yung system, kaya nagbibigay siya ng reading ng ganong kataas or gumagalaw yung ating high side. Pero kahit pa paano na pababa namin, nag-automatic na rin naman pag nire-revolution. Pero yung komportable mga boss, para sa akin hindi pa tayo siguradong 100% na maibibigay ng ating aircon yung kanyang potential na magandang lamig, lalo na sa tanghali mga boss. Dahil nga gabi pa lang may issue na tayo sa high pressure, mas lalo sa tanghali yan. Pero hindi natin papabayaan yan mga bossing, may pinag-usapan kami at kung ano yung maitutulong natin dito sa ating L3, gagawin natin yan, no? Pati alternator mga bossing nakapagpalit sila ng mas mababa, hindi naman mababa. Parang nakapagpalit ng bago, pero hindi ganun kaganda ang charging ng ating alternator. So pati yun doon, may problema pa tayo sa charging. Idle up niya, may problema pa rin kami. So may mga kailangan talagang i-correct mga bossing. So pagka nagawa namin yon, doon na lang magiging komportable yung ating L300. At syempre kahit pa paano mga bossing, magpapasalamat pa rin tayo sa ating kliyente
Kay boss, anong pangalan? Ayun, kay bossing, Antipolo. Eh mga boss, kagaya nito, no, ako ayaw ko talaga magpaalis ng kliyente nang hindi ganun kaganda yung, or hindi perfect. Sabihin hindi na perfect, mga 90% mga boss, pero wala may mga kailangan palitan. Pero nag-usap na kami ni bossing. So, shoutout kay bossing. Kasama niya yung pamilya niya mga boss. Kaso makulit yung kanyang chikiting. Boss, salamat ha. Basta kung magkaroon na ng konting update mo ako ha. Tapos obserbahan mo. O, tingnan natin kung ano pa yung may tutulong natin sa'yo. Pero yun sa ngayon, yun muna yung magagawa natin. Okay, ayun lang mga boss. Salamat boss Heidi. Salamat. Thank you very much.